Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Mag-ipon ka para meron silang kita! Naknambugi, oh. Pati sarili mong pera, pinagdidiskitahan na. Sarap buhay! Sila lang ang kumita. Ng panukala yan, no? Imbis na pasulong ang gobyerno, paatras ang Pilipinas. Nangyari, 20%? Sa inyo na lang kaya, para matapos na ang problema. Sa mga kababayan natin, ibigay nyo na lang yung pera nyo, sa gobyerno. Bakit ka mag-iipon kung sa kanila naman mapupunta? Di ba? Mahirap dyan. Baka mamaya maapektuhan yung mga yung mga may pera sa bangko. I-withdrawin na nila yung pera nila. Bakit? Walang kahirap-hirap. 20% ang itatax. Ay, nako, Diyos mio Marimar. Ano nangyari? Ikaw ba naman sabihin natin, ito na lang meron kang time deposit na 5 million. 20% ng 5 million. Tignan natin para maliwanag sa maliwanag para hindi tayo nagkakalokohan. Minus 20%. Ng tipaklong. Grabe ba? Magkano? Magkano? Tignan natin. Hindi ko alam kung paano mag-compute 5 million. Ilan ba zero ang 5 million? 6, no? Minus 20%. Ilan? Tama ba? 0.20, no? Minus 0.20. Minus 0.20%. Mawawalan siya ng... Tama ba? Hindi ako marunong. Sorry, Hindi ako marunong. Pero ito ang balita. Ito yung nakakagulat, nakakamangha. Bakit? Gusto nilang buhayin ng mga bulsa. Sabi ni Aling Ledesma, Manino! Sige, bigay na lang kaya natin yung pera natin sa kanila. Sa bagay, ako wala kang pera kayo na lang pala, mga kaibigan ko dyan. Yung mga may deposito sa bangko, ibigay nyo na lang dito. Pero bago natin simulan, siyempre yan, mag-like ka muna, share, subscribe, at i-bell all nyo. Eto na! Imbis na habulin ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, o kaya magkaroon ng pagkakakitaan ang gobyerno bawasan ang ayuda para may pera ang bayan ay dagdag tax na naman kukunin ang target ng gobyerno para magkapera. At kanino ito kukunin? Siyempre sa mga manggagawa, taong bayan at sa mga middle class na gustong makaipon. Ayon kasi sa ulat ay, nagsimula ng ipataw ng ilang bangko ang 20% final withholding tax, FWT, sa mga time deposit at peso bond, matapos maging epektibo ang Republic Act 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act, CMEPA, noong July 1. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Security Bank at Union Bank na nagsimula na silang ipatupad ang pagpapataw ng 20% buwis sa lahat ng long-term time deposits at investments sa unang araw ng buwan. Samantala, tinututulan naman ng ilang grupo ang bagong polisiya dahil malilugi umano rito ang mga depositor. Yon! Nakuha nyo yung point, mga kasama? Kahit yung kakilala ko na si Aling Ledesma, negosyante yan. At syempre, hindi naman magtatago yan ng pera sa bahay niya. Sa bangko yan itatago. Ano sabi ni Aling Ledesma? Nanggalaiti. Wala kayong ginagawa, nandyan lang kayo sa gobyerno. Dodorobohin nyo kami ng 20% na pinaghirapan namin. Alak ng tipaklong naman, Karudi, ano ito nangyayari? Sa kaibigan mo ano pangalan to? Taga Batangas ito Asawa ito ng isang artista Yan ang panukala nyo at pinirmahan agad. Ngayon, starting July 1, natatastasahan na ho tayo ng 20%. Wow! Paano kaya? Pwede bang i-withdraw na lang? Yung pera nyo at pera ng tao, pera ng depositor, pwede ba i-withdraw na lang at wala nang mag-invest? Diyan magkakaproblema ang mga may-ari ng bangko. Sa ilalim kasi nito, bubuwisan ng 20% ang kikitain ng mga tao mula sa kanilang savings sa long-term time deposits, na karaniwang hanggang 6% lamang ang interes kada taon. Ibig sabihin,
Kung ang isang tao ay may nakalagak na 100,000 pesos sa bangko, at kikita ito ng 6,000 pesos sa loob ng isang taon batay sa kasalukuyang 6% annual interest rate, mababawasan ng 1,200 pesos ang kinita nitong interes dahil sa bagong polisiya. Okay. Kahit na. Kahit isang taon. Sabihin natin, malaki pa rin yun Malaki pa yun. Hindi ho sa... May tax na nga sa gobyerno Nagbabayad na nga yung kada individual yung nagtatrabaho, nagtatax na nga sa inyo Tapos itong savings pa, kahit sabihin natin annual yan, malaking bagay yan pambili ng regalo. Kung halimbawa ang pera ng tao dyan ay yung mga mayayaman, ito lang yung mga mayayaman at nakakangat at nakakaluwag-luwag sa buhay. Halimbawa ang pera nila dyan ay milyon-milyon, bilyon-bilyon, tax mo isang taon. Bad trip. Diba? Iyak. Pera nila 30 million. Itatax mo ng 20%. Kamot. Yung depositor. Kahit naman ako talagang manggagalaiti ako naisip mo kuya, bakit? Ang taba ng utak mo basta pagkakaperahan, ang taba ng utak nyo. Yung PhilHealth nga, hindi mo pinalampas. Ito pa, pera ng taong bayan, mantakin mo. Wow, Karun! Grabe! Yung utak mo, umaapaw. Para kang merong... ang tawag na, sabi ni Aling Ledesma, sakim. Sino? Yung mga tao nakapag-iisip ng hindi maganda para lokohin ang mga kababayan. Deposito mo, pera mo, babawasan nila. Wow! Kaugnay nito si Guanzan ay sumabog sa galit kita nyo, yan na. Ang liit-liit na nga ng kinikita, babawasan nyo pa, mga inutil talaga. Naglabas ng matinding galit si dating COA at COMELEC Commissioner Rowena Guanzan matapos ipatupad ang bagong buwis sa lahat ng interest income mula sa mga deposito sa bangko, kahit pa matagal nang nakatenga ang pera. Maging ang dating 0% tax sa mga peso time deposit na higit sa 5 taon, wala nang ligtas. Ayon kay Guanzan, ang liit-liit na nga ng nakukuhang interest sa bangko ng mga may ipon, babawasan nyo pa, mga inutil talaga. Diba? Giit niya, tila walang pakialam ang gobyerno sa mga masisipag na Pilipinong marunong mag-impok. Sa halip na makitang ginagamit ng maayos ang buwis sa mga makabuluhang proyekto, wala raw maramdaman ang taong bayan. Puro kayo tax, buti sana kung sa magandang project na pupunta kaso hindi na namin makita at maramdaman. Totoo naman. Hindi rin napigilan ni Guanzan ang inis sa tila mas pinapaboran pa ang mga umaasa lang sa ayuda. Tigilan nyo kakadagdag ng buwis na pahirap sa mga Pilipino lalo na naghahanap buhay ng maayos. Alisin nyo yung ayuda ni Camby nasa palpal kayo ni Atty. Guanzon. Tax kayo ng tax. Wala naman kayong ginagawa na tulong sa gobyerno. Wala kayong ginagawa tulong sa taong bayan. Yung sahod nga, hindi nyo mapalaki. Tapos pati yung savings ng tao, iniipon sa pag-aaral ng kanilang mga anak, para sa kanilang future, anak ng bugi. Pag-iinteresan nyo pa. Ikaw na naman yan. Sikat na sikat ka. Ang lupit mo talaga pag pera ang usapin, ano? Ano nangyari sa PhilHealth? Meron pa kayong narinig na balita? Wala na. Yung 90 billion, tapos na ang usapin doon. Sabi ni Aling Ledesma, gagawa na naman ng kwento. Mga tambay. Depensa ng mga bangko, layunin daw ng CMEPA na gawing mas patas ang tax system at iayon ang Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan. Pero sa gitna ng patong-patong na buwis, parami ang umaangal, para kanino ba talaga ang reformang ito? Ayon naman kay Art Samaniego Jr. for fiscal year 2025, DBM said the Philippine government allocated 253 billion pesos. Tigil na nga yan. Alam na namin kung ano yung mga tirada nyo. Pustahan tayo, wala pang 1 linggo, marami magwi-withdraw ng kanilang kaperahan. Bakit? Ito yung hindi magandang narinig at napanood nilang balita. Kahit naman ako, kahit ikaw, kahit sinong taong bayan, ang mamamayang Pilipino, ikaw mag-iipon ka para sa kinabukasan mo, sa anak mo, o sa anumang bagay na gusto mo pagdating ng panahon. Kukunan nila ng 20%. Ewan ko sa inyo, kwento nyo sa unggo yan.
Dito manggagalaiti ka dahil pahayag ng milyon-milyong piso. Ayaw na lang maniwala dahil pag walang impeachment trial, makakatipid talaga ng milyon-milyon. Di ba? Anong isipin nila? Doon pa rin sila nakatutok sa impeachment trial ni BP Sara kahit ayaw na ng mga taong bayan. Sino makarinig ng balita? Ito, pasok. Pinuna nila Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ni Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan kahit hindi pa umabot ng 6 million, kahit 1 million pa lang yan, tigilan nyo na ang impeachment. Oo. Dahil wala namang magandang maidudulot eh. Isipin nyo ito, yung tax. Sabagay, hindi naman kayo apektado ng tax, no? Sabi ni Aling Ledesma, kayo nga ang sumasalo na kayo nga tagasalo ng mga tax eh. Ng taong ba? Yun lang. Magaling talaga. To si Aling Ledesma, alam niya lahat ng mga tutumbukin eh. Diba? Sila exempted sila, yung mga nakaupo dyan. Wala silang babayaran, hindi nga sila humusunod sa permit eh. Sabi nino. Kita nyo nangyari sa Maynila. Diba? Hindi nila sinunod yung rules, procedure. Bakit papagawa ka ng building? Hindi dumaan sa bidding, hindi dumaan sa inspection. Sidewalk, ginawa mong barangay hall. Hindi lang isa, dalawa. May pangatlo pa. Ngayon, iniikutan na baka mamaya buong Distrito 3, puro sidewalk barangay hall. Ay, nako po. Ang matrix sa cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Ayaw pa na lang maniwala, sumagot na ang COA. Pero sila pa rin ang gusto. Kahit sabihin nating 500,000 lang yung confidential na gagastusin sa trial. Yung trial, tigilan nyo na. Kahit piso pa yan, walang trial. Hindi gusto ng sambayan ng Pilipino yan. Huwag nyong idadamay na gusto raw ng taong bayan. Hindi. Wala hong gusto na impeachment. Walang may gusto ng trial. Ang gusto ng taong bayan, magtrabaho kayo, diyan kayo sa distrito nyo, ayusin nyo yung distrito nyo. At wag na kayong mangangalampag sa impeachment na yan. Dahil hindi ho maganda. Walang natutuwa. Naasayang lang ang oras nyo, imbis na trabaho ng isipin nyo, nakatuto kayo paano pabagsakin ang mga Duterte, sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNT. Wala pa raw 1 milyon. Kahit pa naman 5 piso yan, tigilan na yan. Hindi ho gusto ng taong bayan yan. Imbis sabihin, unahin nyo. Kagaya ngayon, meron na naman bagyo. Meron naman silang issue. Sa Dolomite daw, dahil sa Dolomite, nagbaha. Kauupo nyo pa lang. Kasasaw-saw mo pa lang dyan. Kapalit ka nung isang Bicol na Bicol din to. Alam nyo, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, kine-question nila, paimbestigahan daw. Yung Dolomite daw ang kaya daw nagbabaha ang Maynila dahil sa Dolomite. Uy! Kahit noon pa nagbabaha na. Ang purpose ng ginawa diyan sa Dolomite na yan, yung paglilinis ng mga marurumi na galing sa mga bahay-bahay na tumataong sa ilog, sa creek pala, mga dumadaan sa creek, napupunta ng dagat, pinipilter. Hindi yan cause ng baha. Wow naman kayo.
ito na lang, doon sa mga isment, bantayan nyo, tutukan nyo yung mga tao na nagtatapon ng mga basura. Oo, at alam nyo, kung kayo yung mga taga-LGU, ganito gawin nyo eh. Mag-assign kayo ng tao, yung mga nagtatapon ng balat ng candy, upos ng sigarilyo, yung mga chichirya, yun ang bantayan nyo. Yan ang nagkukos ng baha. Hindi yung, wag nyo sisihin yung ginagawa. Pinaganda na nga eh. Bakit nung panahon ba nung sinong nakaupo na presidente, nagawa ba nila yung ginawa ni Tatay Digong sa Dolomite? Wow kayo masyado kayo Hindi natin alam kung ano yung, ano na naman to, meron naman pakulo para mapagtakpan ng issue. Diyan sa nababanggit na mga gumagamit ng illegal na candy. Tapos bibirahin nyo na naman yung kung sino yung author ng Dolomite. Sinaayos na nga eh. Diba? Nainggit ba kayo? Ngayon, bakit hindi nyo halungkatin, imbestigahan yung flood control project? Dahil bumabaha ngayon, hanapin nyo kung saan nasaan yung flood control na sinasabi. 5,500 na flood control yung sinasabi. Nabangga ng barko, wala, lusaw lahat. Bugi kayo. Ang lamig-lamig nag-uulan, pero nakakainit kayo ng katawan. Sisilipin nyo yung Dolomite, binabaha daw ang Maynila. Eto, tanong ko sa inyo ha. Punta kayo ng Araneta. Sa Araneta Avenue, bakit lampas tao ang baha dyan? Ang layo-layo nyo naman sa Dolomite dyan. Sige nga, ang layo niyan ha. Tipaklong naman to mga to. Tuloy, eto magandang balita to ha. Masusupalpal, merong masusupalpal dito eh. Pag-uusapan. Kasama natin sa ating linya, Director Mark Navarro ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Officer. Mark, magandang umaga. Welcome to ASPN. Good morning, Sir Mark. Welcome. Good morning po, Ms. Ali and Ms. Pat. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Sir Mark, kanina pinalita namin na isa nga sa nangyari kahapon with the presence of Manila Mayor Isko Moreno at saka si MMDA Chair Romando Artes, ang pagbukas nitong floodgate, no, at saka installation ng trash trap dyan po sa Manila Yacht Club. Ika nga nila para maibsan daw itong pagbaha dyan, nadadalo yung tubig. Pero kanina nga pinag-uusapan namin ni Pat P na the reason, ang dahilan kung bakit sinarhan ito in the first place was because naglabas ng ruling ang Korte Suprema tungkol po dun sa kaso ng Manila Bay po ito, no? At saka yung siguro yung ating water companies ang nakalinisan ng Manila Bay. Dapat masiguro na malinis yung tubig na papasok po sa Manila Bay. Ano po ang mangyayari po ngayon na binuksan po itong floodgate? Ano po ang mangyayari? Hindi ba yung malalabag? O may malalabag po dun sa pinalabas po na ruling ng Korte Suprema, Sir Mark? Wala naman po so far tayong malalabag, no? Kasi ang inaano lang po naman natin dito is that meron na halos dalawa na po yung naglagay po tayo ng trash trap, pero bago po doon, meron din naman po tayong trash trap na isa na nandun po sa Estero de Abad. Estero de Abad po, meron po tayong trash trap pa doon. So, by the time na mag-reach siya ng Manila Yacht Club, meron na rin pong pangalawa pang trash trap na lumalabas. So, ang maharang po sa mga basura natin. So, dalawa na po talaga yon. So, ang pinoproteksyonan po, syempre sa amin sa MMDA, ay to mitigate yung flood na rin po. So, in a way, we are not violating naman yung mandamos. Primarily because we have already installed 2 trash traps doon. At medyo malinis naman po yung tubig na lumalabas. So, ang panawagan lang naman po namin again sa ating mga kababayan ay tulungan kami na huwag naman magtapon doon sa ating mga waterways o itapon yung ating mga basura. Yun dapat ang bantayan. Huwag nyo isisi dyan sa Manila Bay. Bakit daw pa iimbestigahan? Sino na naman yung author nun? Yung bagong karakter na nagngangaw-ngawa. Bagong recruit ng Tuwadcom. Kilala nyo ba yun? Tamang tapunan. Para naman yung mga tubig na lalabas doon ay malinis naman po. So Sir Mark, kaugnay doon sa sinabi niyo rin po, sinisisi niyo ho ba yung Dolomite Beach rin po? Dahil po, yun rin ho ba ay nakakaano sa pagbaha dyan po sa may Ross Boulevard? Oo. Meron rin connection ho ba yung Dolomite Beach? So, hindi naman po sinisisi, no? Kasi kanya-kanya naman po kaming mandato. Unang-una po, yung sa amin po is we're really trying our very best na
tignan yung mga iba't ibang aspeto or paraan para naman maibsan yung baha. Meron po tayong mga ginagawang hakbang dyan. Alam naman po natin, like, iba-iba yung ating mandato. Yung sa DNR is, of course, they have their own. Yung DPWH, meron din naman po yung sa amin is to mitigate yung flood. Hindi naman po sinisisi. No? Sinasabi lang po namin kasi na meron po kasing labasan at dahiluyan ng tubig doon na kailangan naming ipag-aralan kung paano talaga totally siya na yung tubig na manggagaling sa Ermita, sa TAF, ay mailabas natin sa Manila Bay nang maayos din naman. Meron pong ginagawa dyan ng DPWH, meron pong 3 pumping stations po dyan. Na pag-operational po yun, is may lalabas yung tubig ng maayos sa Manila Bay. So, ano po ang panukala ninyo? Ayan ang basura. Ang may problema dyan, tao. Ugali ng tao. Hindi. Huwag niyong isisi dyan sa Manila Bay. Pinapaganda na nga eh. Ito ang problema. Yung disiplina ng tao. Tapon dito, tapon doon. Ismiyo Marimar. Pinaganda na. Ang mali sa gobyerno, actually may mali. Sobrang mali ang gobyerno. At sobrang bastos din. Alam mo yung disiplina kasi, number 1 niya sa tao eh. Yung disiplina, pag ikaw bata pa, na-disiplina ka, alam nila, alam mo, at pinaaral sa'yo na hindi maganda magtapon kung saan-saan lang. Diba? Yan ang dapat malaman. Kaso late na. Punta kayong Japan. Pupunta ka, tatawid ka pedestrian babaw pa yung Talagang 100 meters pa lang, may makita ng bata o tao sa pedestrian. I-stop yun. Automatic. I-stop yun. Kahit nakagupo yan. I-stop yun. Ang priority. At doon, hindi ka makakita na nagtatapon ng ultimo balat ng candy. Only in the Philippines, doon. Nakakainggit. Alam nyo, napasyal ako dyan may magandang bansa ako napasyalan, talagang ibang klase. Malayong malayo. Kung pwede nga lang sana tumira doon, kaso hindi pwede. Dahil mahal ang mahal ang cost of living at saka hindi ganun kadali. No? Ang layo. Sobrang layo talaga. At magagawa dyan, kaya sana, sa mga galing na mayor, lalo na mayor ng Maynila na ngayon, may gobyerno na Maynila ngayon, i-adapt ng mga karatig na, karatig na lungsod, kagaya ng Pasay, Quezon City, Taguig, Muntinlupa, Las Piñas. Kung ano yung ginagawa ni Yorme, ganun din sana. Huwag kayong reactive, kailangan mo proactive kayo. Kung kailan andyan ang problema, saka lang magre-react. 'Di ba? Ganyan sa Pilipinas. Hindi kagaya sa ibang bansa. Drainage, every week yan. Tapos yung mga pathway, pina-flushing yan. Every day, every 3 days. Tapos yung may mga damo, yan, minumowing yan. Ganon kaganda. Dito wala. Nagpagawa sila ng waiting shed. Hanggang matapos na yun, hanggang mabakbak na yun, hanggang masira na yun, walang maintenance yun. Tama. Ganon. Doon, mga signage, ini-spray yun. Pag alam ng nakita ng madumi, tsaka may umiikot, taga-council. Ito, linisin mo to. Ganon. Dito wala. Pag pumasok ng City Hall, wala na. Okay na. Hanggang matapos ang araw, oras, okay na. Hindi pwede yan kay Yorme. Magtrabaho ka. Yan si Yorme. Tuloy. Gagawin from here on dyan po sa Dolomite Beach na yan, na alam naman po natin kasi cosmetic po yan, aesthetic po yung yan, ang purpose po niyan, at sabi nga nitong naghain na ng resolusyon na imbestigahan nga yan dahil criminal wastage of public funds, no? Ika ni Representative Terry Ridon. 399 million ang cost. Ayan na. So to mitigate yung flooding pa rin, at nga sinasabi nga ngayon, yan daw ang dahilan kung bakit nagpabara yung 3 major drainage outfalls. Faura, Remedios, Estero de San Antonio, Abad. Ano po ang plano? Ano ang proposal na gawin po dito sa Dolomite Beach po na yan? Well, with regard sa proposal, kasi hindi po namin hindi namin jurisdiction yun dun sa Dolomite na po yan kasi DNR po yan. Ang sa amin po ay yung flood mitigation. Ngayon po na binuksan namin yung Estero de San Antonio Abad na floodgate or dun sa Manila Yacht Club, tinitingnan muna natin dahil medyo wala pa naman pong ulan ngayon. Titingnan natin kung it will be enough
na pag nabuksan yun, makakabawas dun sa baha ng area na yun po. Ngayon, kung hindi po, meron pa po tayong isang bubuksan na floodgate, titignan din po natin. Kaya po pinag-aaralan natin lahat. Kung mas mabilis pong makakatulong. Bigyan nyo ng sanction yung mga taong nagtatapon ng basura. Kasi yan lang ang number 1 eh. Kung walang mga basura, hindi magbabara-bara. Dire-diretso ang flow ng tubig. Kahit saan pagaling yan. Kung hindi yun ang babantayan nyo lang, pagtapos na magtapon ng tao at nakandun na sa loob. Buti sana kung araw-araw naka-maintenance sa mga yung mga estero na yan. Hindi naman. Diba? Yun ang ugali dapat na bantayan. Yung mga tao. Yung mga nagtatapon ng balat ng candy, kung ano-ano, yun ang maparusahan. Diba? Ganun lang kasimple. At ito mga kasama para mapunta tayo dito sa health issue ni PRD, ito may balita si Attorney Trixie. Ano kaya ito? Alamin natin para mas maganda. Bigyan natin ng konting comment. Ang ginagawa ng gobyerno is having the opposite effect. Imbis na masiraan ang dating Pangulo, ay tumataas ang simpatiya. Isama natin yung health concerns niya at in fact na pumapayat siya and talking about his demise, medyo maraming apektado dito. So, it might deepen yung resentment ng mga tao sa gobyernong nagpakulong sa kanya. So, kung ako ang nakaupo sa Malacanang, anywhere there, kailangan pag-isipan nila ng matagal at malalim kung gusto pa rin nilang parang tila sila ang tumitindig bilang prosecutor ni PRD. Hindi makakalimutan yung ganitong actions at ini-interpret ito as oppressive at marahas. Hindi ito mabilis makakalimutan kasi si PRD hindi ganun kadali na makakalimutan. Tama. Sinabi ni MMDA Chairman Artes na Dolomite Beach raw ay may epekto sa mga pagbaha sa Metro Manila. But sabi naman ng DENR, walang kinalaman yung nasabing proyekto sa mga pagbaha. Ano ba ang Dolomite Beach? Yan po yung pangunahing proyekto ng DENR na nagpapakita na kaya palang linisin yung mga beachside kung meron talagang political will sa ilalim ng Duterte administration. Yan. Parang pag lahat Duterte masama. Ang Marcos lang mabuti. Okay, Dolomite Beach. Dito naman po, tama, medyo nagka-confusion yata, hindi nakapag-usap ang DENR at tila ang MMDA ba yun, tungkol dito sa cost ng flooding dun sa area. Medyo, syempre naiinis ang mga tao dahil parang tina-target ang mga proyekto ng ating dating Pangulo. And you know, that mataas pa rin ang appreciation ng taong bayan pagdating sa mga Duterte at appreciation for the Duterte governance ng 2016 to 2022. So, isang major project ang Dolomite Beach na hanggang ngayon, very fond pa rin ang mga tao tungkol sa area na yun kasi naipapakita na pwede pala, nakiklean up pala. Matagal na yung Supreme Court decision na nag-uutos sa gobyerno na kailangan nang i-undertake ang clean up ng Manila Bay for future generations. Ito ay isa doon sa mga significant na environmental decisions ng Korte Suprema. Ngayon, para sabihin na yung Dolomite Beach yung nagkukos ng flooding, medyo disinformation. I don't think intended naman yata ni Chairman, pero gayon pa man, yun yung epekto, nagiging disinformation. Ang sinasabi niya was relating primarily doon sa paglilinis ng tubig bago ito lumabas sa Manila Bay. Dahil daw lumaki yung output ng sewerage na kailangan linisin bago siya lumabas into Manila Bay, nagkakaroon ng backlog and therefore nagkakaroon ng flooding. Yun ang sinabi ni Chairman Artes. Ngayon, pinabulaanan ng DENR kasi the impression given was yung Dolomite Beach mismo ang nakakos ng flooding and not exactly the filtration system. Tama. So makikita nyo, bago kasi nilagay yung Dolomite Beach na yan, for Manila Bay to be maintained na malinis yung tubig, kailangan sinisiguro na yung raw sewerage, dati kasi may malaking exit point ang sewerage dyan malapit sa Manila Yacht Club. And that is raw sewerage, nanggagaling sa mga restaurants, nanggagaling sa mga dati sa mga hotels and other residences in the area. Ngayon, yung mga hotels at saka major establishments, nire-require na sila ng sarili nilang
Kaya, oo, nawawala yung signal natin mga kasama ha. Kaya ito ha, tuloy natin. Yung mga establishments at yung mga naglalabas ng wastewater from their establishments and from residences or hotels in the area ay kailangan malinis. That way, hindi na overload yung remaining filtration system na dinagdag ng gobyerno doon sa area. So, ang pangit lang sa kanila, Atty. Trixie, yung pagbaha, sinisisi kay Tatay Digong, sinisisi sa Duterte, sinisisi sa Dolomite. Pwede bang sisihin nyo muna yung mga taong nagtatapon ng plastic kung ano-ano sa kanilang mga estero, sa kanilang mga kanal? O yung taong nagtatapon ng candy kung saan-saan, balat ng candy kung saan-saan lang? Pakisisi naman yun, wag mo puro Duterte, ha? Doon sa ikaw yung Congress, yung representative na bagong recruit, isip-isip din ha. Ano iimbestigahan mo sa Dolomite? Basura? Punta ka doon sa karatig na Ibayo, sa Bataan, sa Cavite, sa Nabotas. Bantayan mo yung mga nagtatapon doon. Para malaman mo kung saan ang gagaling yung nagbabara at nagbibigay sa gabal dyan, sa water flow, galing dyan sa mga estero. Bira-bira kayo ng bira. Puro Duterte na lang binira nyo. Hanggang sa muli, kung umabot ka sa video na ito, ha? Bye-bye! Pakilike and share!